Pag-usapan naman natin tungkol sa service charge. Ang service charge ay yung mga kinukuhang additional charge, no, ng mga hotel, restaurant at saka similar establishment. Yan yung nakasama dun sa bill, no, na iyong binibili sa mga restaurant o hotel o mga similar establishment. No. Kasama din dyan yung mga pooled tips. No. Hindi yung mga individual na tip, yung mga pool o ibig sabihin iniipon na mga tips. Tandaan po natin, noong 2019, inamyendahan po yung service charges na yan. Dati po kasi, merong napupunta sa kumpanya. Pero ngayon po, since 2019, 100% na po nung mga service charge na yan ay dapat i-distribute sa mga manggagawa. Ang madalas natanong dito, kasama ba yung mga nasa agency? Sadly po, hindi po kasama yung mga agency workers, no? Yung janitor, o kaya yung mga security guard na hindi direct hire ng kumpanya, ng restaurant o ng hotel. Tapos, sabi rin ni Dole, ang pag-distribute ng mga service charge na yan ay dapat base do sa aktual na oras o araw na tinarabaho ng bawat empleyado. Hindi, kumbaga, hindi yan pantay-pantay. Kung may absent ka, mas maliit yung parte mo doon sa service charge na nakolekta. Sabi rin ng Dole handbook, no, dapat daw ibinibigay yan once every 2 weeks o kaya twice a month, no, kasabay ng kinsenas na sahod dapat po yan. Tandaan din po natin, kapag ka po sa computation ng minimum wage, hindi kasama ang service charge, no? Hiwalay po yan sa basic pay at pag nagtaas ng minimum wage, ay hindi ikukonsidera na kasama yung hatian sa service charge sa pagdetermine na kung ikaw ba ay minimum wage o hindi.